Lang umaga po muli sa gabing ito. Napagod po ba ang mga anak ng Diyos? Sa pagpupuri natin, sa pagjo-joyful, hindi po alintana ang pagod dahil ito po, ang kinim po natin na ito'y nagsisilbing kalakasan sa bawat isa sa atin. Sa gabi pong ito ay may mga kapatid po tayong magsisipagbahagi. Ang una ko pong tawagin ay isa pong tagasunod. Nais ko pong tawagin ang kapatid natin, si Mrs. Gomez. Thank you, Lord, for bringing us together again tonight. Thank you, Mama Mary. Mm. 12th anniversary yata yun was it 12? Nandito si Cassie noon, kasama yung bunsong kapatid at saka yung isang anak niya. Nag-candy shower na si Apo noon. Tapos, sabi ni Kasin, ilan ang candy mo? Sabi ko, wala nga eh. Sabi niya, mo na, lagi ka naman nakakakuha dito eh. Sabi ko, okay lang. Pero sila, marami-rami silang nakuha ang candy. Nung pauwi na kami, ito yung blouse na suot ko, kaya naisip kong isuot ulit ito ngayon. It reminded me of something. Yun nga ang yung nangyari noong anniversary na yun. Pauwi na kami ni Kasin. Yung payong ko doon sa tabi ni Ala nakalagay. May dalawang candy doon na shoot. Tapos, nung nasa tricycle na kami, may nakabukol dito. Kasi open to. Sabi ko, Kasin, may candy pala rito ah. Sabi niya, ba't naman sentrong-sentro, samantalang ito lang yung opening. So expected ko na dito, mga somewhere here lang yung candy. Pero dito siya sa center part na punta. So, sabi niya, galing naman ang candy na yan, dyan pa yan siya talaga sa kagitna-gitnaan na punta. So dalawa yung nasa payong, plus isa yung nandito. Sabi ko, God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Tingnan mo ka ako kung anong hiwaga ng Panginoon. Na I didn't expect na meron nga pala talaga. And then, yun yung sinabi niya na tingnan mo kung gaano kahiwaga ang Panginoon. Nasundan pa yun mga sumunod ng punta ko rito. Pagdating ko sa bahay, nung ano na yun, sabi ko, hindi ako nakakuha ng candy. Kasi si Kasin, yung candy na yun, sabi niya, ostya yun, hindi candy yun. Dito sa likod ko, itong center part na to, dito naman, sabi ko, ay, akala ko wala akong nakuha kanina, andyan ka pala. Dito sa center part nito, and to think na may collar yung damit ko, katapos, hanggang sa makauwi ako, sabi ko, di siya nalaglag. Handun pa rin siya. Kaya pagdating ko sa bahay, yun yung kinain ko. The reason kung bakit naghangad ako na madagdagan yung candy na makukuha ko dito, kontento na ako sa isa. And then the rest of the candies na nakukuha ko, ipinamimigay ko. Like pag Monday, yung mga co-teachers ko doon, nakatabi ko sa table, blessed yan. Hanggang isang araw, yung isang katabi ko, Adventist siya, kaya hindi ko siya binibigyan. Sabi niya, ba't ako hindi mo binibigyan? Sabi ko, naniniwala ka? Sabi niya, naman. So, pag Monday morning, yung candy na yun, hindi ko talaga siya kinakain, ipinamimigay ko sa kanila.
kahit yung aking labandera, yun din siya pag Sunday, dahil laba-plancha siya sa amin. Sunday morning pagdating niya, kaagad sabi niya, "Ate, may ostya ka?" Pag ostya, candy, yung galing kay Apo. So, yung mga candy na yun, kay cousin ko nakuha yung idea na hindi yan candy, ostya. So, yun ang wonders of the candies na pinamimigay ni Apo. Mahiwaga talaga ang Diyos Ama kasi with what is happening to me right now, humiling ako sa Kanya, pinagbigyan niya yung kahilingan. Sabi ko, Lord, put me in a place where I will be safe. Yung kahit ako mag-iisa, nothing will happen. And then sabi ni Apo, hindi ka nag-iisa doon. Hando doon si Divine Mercy. Hando doon ang Mama Mary. Binabantayan ka. Until, sabi ko, Lord, talagang ang bait mo. Wala pa akong hiniling na hindi mo pinagbigyan. And then one day, bigla na lang dumating yung labandera ko, may kasamang bata, mga grade 6 siya. Sabi niya, "Ate, may makakasama ka na dito sa gabi." So yung bata, nasa akin until now. Ako na nagpapaaral. Kaya sabi ko, Lord, thank you. Hindi mo talaga ako pinababayaan. Binigyan mo na naman ako ng kasama, somebody who can sleep with me, kasama ko dito sa tinitirahan ko ngayon. And then humiling ulit ako. Sabi ko, with what is happening right now, sana Lord, maintindihan ako ng mga anak ko. I have long kept my silence until such time na nag-decide na ako. Yung mga bata, kinausap ko silang 4. Sabi nila, whatever makes you comfortable, whatever makes you a little happy, do it now. So sabi ko, salamat mga anak. Hiniling ko sa Diyos yan na maunawaan niyo ko. Hindi naman ako magsasalita ng patapos. Who knows? Baka one of these days, haplosin din ng Panginoon ang taong may gawa nito. And we'll be able to resolve things. But right now, sabi ko nga noon, I need space. Space in a way na merong katahimikan, nakakatulog ako ng diretso sa gabi. Basta lagi ko lang hinihiling sa Kanya, Lord, ingatan mo ko, alagaan mo ko, which God readily granted. 3 times na ako na close to stroke ang nangyari. Yung numbness, abot na hanggang dito sa balikat ko, mula sa paa. Nag-vomit ako, and then nagnanumb na ako. So nagpasugod ako sa ospital. 160/110. So mataas yung sa puso. Then mataas din ang cholesterol. Halos lahat nagsitaas, pati blood sugar mataas. So na-admit ako that night. Nag-pray ako ng chaplet. Early hour in the morning, ito yung text ni Apo. Mahal na kapatid, kumusta ka na? Sabi ko, Apo, andito ako sa hospital right now kasi tumaas nga yung BP ko.
Sabi ni Apo, manalig ka, gagaling ka na. Saturday night ako na-admit, and then Monday morning, umuwi na ako. These are things na walang katapusang pagpapasalamat sa Panginoon. Dahil kahit kailan, hindi niya ako pinababayaan. Basta pala, tumawag ka lang. You pray earnestly and sincerely. Buksan mo yung puso mo sa Kanya. Kung ano yung nararamdaman mo. Ano yung iniisip mo. And then, confess your sins. Of course, hindi ko naman sasabihin, isa lang ang may gawa. Part pa rin ako doon sa nangyari. And I admit, ang pinanghihinayangan ko lang, natangay ako. In one instant, sabi ko nga, Lord, parang gusto kong maniwala na kung sino yung lumalapit sa iyo, siya nag-undergo ng trials. But I didn't give up hope. I didn't give up my faith. Basta pray lang palagi. Dahil alam ko, God listens. He knows our fears, our tears, lahat ng yan. Kagabi, inumpisahan ko ng basahin yung libro, Tinapay ng Buhay. Ang daming magagandang mensahe. Isa na doon yung rainbow, kaya pala sinuot ko siya. Ang sinabi doon, ang rainbow ay pagpapalaala sa Panginoon sa kanyang covenant sa ating mga tao. Na nangako siya, hindi na niya lilipulin ang tao sa pamamagitan ng baha. So, kung ano man yung end of the world na mangyayari, basahin natin ang Biblia, nandoon. Ang daming mensahe doon sa hindi pa ako nangalahati, pero nag-start na ako magbasa. At yung una, natapos ko na yung sa piling ng Espiritong Banal. Ayun. May estudyante ako nagbigay sa akin ng libro na doon din nakarelate din ako ng gusto. Iyak ako ng iyak kasi yung mga pangaral doon. Kung iisipin lang natin, yung pinapangaral ni Apo dito sa atin, yun yung nandoon sa libro. Dinadagdagan ng mga paliwanag. Yung nandito ngayon sa Tinapay ng Buhay, malalim din. Ang emphasis is still on belief in God, trusting in God. And then, kung ang tao lang daw marunong umamin ng pagkakasala, and then make up for those mistakes, bakit hindi nga tayo mapapatawad ng Panginoon? So, ang Diyos ay mahiwaga, in a way, na dinala ako sa lugar nito na hindi ko alam, through a friend. Nakarating ako dito, and since then, at aaminin ko ito, nung una, pag nangangaral si Apo, sabi ko, ba't siya ganyan? Alam kaya niyo yung istorya ng buhay ko? Ba't ganun tinatamaan ako? So sabi ko, hindi na ako babalik dun. Yun ang sabi ko. Surprisingly, pagdating ng Saturday, merong unexplainable thing na nag-urge sa iyo na pupunta ka rito. So, kahit ako natatamaan doon sa mga pangaral, di ako nagagalit kay Apo. Ang akin lang,
nung una, ganoon ang reaction kasi I was thinking, bakit alam? Pero doon sa mga paliwanag ni Apo, God knows everything. Ano ang laman ng puso natin, ano ang laman ng isip natin, alam niya lahat. Yun yung sabi ni Apo, papunta pa lang tayo dito, alam na niya, alam na ng banal na Espiritu kung ano ang pakay natin. Hindi ako nagsalita, hinaplos ni Apo yung leeg ko. Ang laki ng leeg ko that time. Nawala yung katinan lalamunan ko na pag inubo ako, nasusuka ako kasi yung parang yung laway hindi napuputol. Ganon. Ginanon lang ni Apo. Sabi ni Neneng, yung best friend ko na isama ko rito. Sabi niya, Day, di ka na inuubo. Sabi ko, oo nga. Hinaplos ka ni Apo kanina nung nandoon tayo. Sabi ko, ginanon niya yung leeg ko. So, from that time on, wala na. Then, meron daw ugat na naipit sa heart ko. Kaya pala, lalakad lang ako ng konti, hinihingal ako, parang may heartburn dyan. Ang hirap, hindi ako makalakad ng malayo. Yung pupunta ako dito, hinahaplos ni Apo yung dibdib ko. And then, nung magpa-ECG ako, within normal limits, wala na yung bara. All these are manifestations na ang Holy Spirit ay talagang nakay Apo. Na ever since naman, nang matapak ako sa simbahang ito, hindi ako nagtanong, hindi ako nagduda, basta I believe in her. Handun yung trust, at saka pinaniniwalaan ko siya. And lately, yung mata ko, sabi ko, Apo, mabubulag na yata ako. Sabi niya, panaligan mo ang Panginoon. Alaga ng Panginoon yung mata mo. Until one day, nag-usap kami ni Apa doon sa dining. Sabi ko, Apa, patingnan ko kaya yung aking mata sa opta. Sabi ni Apa, ba't hindi mo muna sabihin sa Apo mo? So, nung nag-usap kami ni Apo, sabi naman niya, patingin ka. So, hindi na ako nagpupunta na St. Luke's dahil malayo. Merong opsa dito sa San Ildefonso, sa kanya ako nagpatingin. Kakaba ako. Hindi pa ako natingnan. Sabi ko, Lord, wag naman niyang sabihin na uoperahin na naman ulit yung mata ko. Ako, Lord, ayoko. So dumating yung opsa, tiningnan yung mata ko. Sabi niya, maganda nga yung pagka-opera ng left eye mo kasi ito, inalisan na ng cataract. Sabi niya, clip type yung ginawa nila. Meron silang hiniwa dyan para magkaroon ng fluid yung mata mo. And at the same time, yung lens na inilagay dyan, maganda yung pagkalagay. Balik ka ng Miyerkules. So balik ako. Sabi niya, walang sign of cataract. Ang glaucoma mo is normal, open-angle glaucoma. So, pag normal, ibig sabihin, hindi mataas yung eye pressure. And then sabi niya, come back 2 months after. 2 months after. So, sabi ko, Doc, does it mean it's not serious? Sabi niya, no. Okay yung mata mo. Bibigyan lang kita ng eye drops dahil nagdadry yung mata mo. So, merong eye lubricant na binigay sa akin. And then, yung isa na eye drops is for the nerves dahil nakita raw niya yung mga nerves ko parang maga. So, yung eye drop na yun, yung nag-aano. So, naisip ko lang, ito yung sinabi ni Apo sa akin noon. Ang mensahe ng Diyos Ama, huwag mong ipa-opera ang mata mo.
mabubulag ka lang. So that was God's prayer. That was God's answer to my prayer. Hindi ako ma-opera. Ang glaucoma ko is controlled. And these are blessings. So ano pa ba ang hihilingin ko? Ang regret ko lang ngayon, para akong back to square one sa aking pananampalataya because of the fact na naunahan ako ng galit. Napatulan ko yung sitwasyon na yon na mahaba-habang panahon na nakultivate ko na yung pasensya ko. Hindi ko pinapatulan, pero that was perhaps the last straw of my patience. Umabot ako sa punto na binili ko yung gawa ng kalaban para mahila akong pababa. But I will not stop. I will not give up my faith. Hopeful pa rin ako na one day, God will liberate me from all these things. Maraming salamat po. Tunay nga pong kay buti ng Ama, kay dakila niya. Batid po niya ang nilalaman ng ating puso't kaisipan. Batid po niya kung tayo'y may lumbay. Papunta pa lamang po tayo, batid na po niya kung ano po ang ating mga pinagdaraanan. Kaya patuloy lang po tayo manalig, magtiwala na may Diyos na buhay na sa ating magbibigay liwanag, kalakasan upang sa bawat araw tayo po ay makasadsad. Mapalad din po kayo, mahal na kapatid, sa kabila ng mga pinagdaanan niyo po, mga karamdaman. Patuloy po ang tiwala ay patuloy na nanahan po sa inyo. Maraming salamat po. Ang susunod po nating mag-aalay po ng isang awitin ay ang kapatid nating taga San Roque, si kapatid na Sheila. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Ang awitin ko po ito ay inihahandog ko po para sa lahat ng mga tao na dumadaan po ngayon sa pagsubok, and may the Lord find light para po sa inyo. This is my prayer. I pray you'll be our eyes and watch us where we go, and help us to be wise in times where we don't know. Let this be our prayer when we lose our way. Lead us to a place, guide us with your grace, to a place where we'll be safe. I pray we'll find your light and hold it in our hearts. When stars go out each night, remind
us with your grace to a place where we'll be saved. Sognamos un mondo senza più violenza, un mondo di giustizia e di speranza. Ognuno dia la mano al suo vicino, simbolo di pace, di fraternità. We ask that life be kind and watch us from above. We hope each soul will find another soul to love. Let this be our prayer. Just like every child, lead us to a place, guide us with your grace, to a place where we'll be saved. E la fede che hai acceso in noi, senza che ti salverà. Maraming salamat po. Ito po. If a picture paints 1,000 words, then why can't I paint you? The words will never show that you have come to know. If a face could launch 1,000 ships, then where am I to go? There's no one home but you. You're all that's left me to. And when my love for life is gone and dry, you'll come and pour yourself on me.
maraming salamat po. Sana po maramdaman po natin yung meaning ng kanta. Napakagandang meaning po nun. So, salamat po. Magandang umaga po ulit. Salamat po kapatid sa iyong napakagandang tinig. Ang susunod ko pong tatawagin ay ito pong tao na to sobrang blessed po siya. Napakarami po niyang biyaya at pagpapalang nakamit mula sa Ama. Ang aming Mother of the House. Ay, Diyos ko, Ama. Salamat po, Ama, sa walang sawang paghahatid ng iyong mga kapahayagan, ng iyong pagmamahal, ng iyong paglingap, ng iyong pag-ibig sa aming lahat. Sa pamamagitan ng inyong kinalugdan ng aming mahal na Apo Kunching, na sa amin ay inangkop mo at binigay mo upang may ugnay sa iyo ang aming pagkatao at sa dakong ito'y maramdaman kang totoo. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Ang ganda naman ng boses, ano po? Para na-awaken yung espiritu sa aking katawan. Alam niyo po, pag ganun na po ang naririnig ninyo, huwag niyo na pong sayangin yung pagkakataon na para lingapin niyo po sa tabi niyo si God. Amen po ba yun? Ang sarap-sarap po. At habang nagbabahagi ang kapatid na cousin ko, si Ma'am Gomez, ito lang po yung pumasok sa aking isip na bakit nga ba napakaraming tao ang nasasaktan sa katotohanan na salita ng ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At pinakita po niya sa akin na habang nagbabahagi po, gusto ko pong ihayag sa inyo ang isang halimbawa na siguro naman hindi lang si Mrs. Gomez ang nakadama ng masakit sa damdamin. Na sabi nga, paulit-ulit itong masasaktan ka kung hindi ka makakalaya. At ang magpapalaya ay ang katotohanan. Amen po ba yun? Na walang pinagkaiba, ito po yung pinakikita po niya sa akin. Anak, sulong, pag nilayan mo ang isang bahay daw po na nire-renovate. Amen po ba yun? Na walang pinagkaiba sa ihahambing po natin sa ating katawan. Ang bahay, wala yang tinig para magsabi na, ang sakit naman ang ginagawa mo sa akin, bakit mo ako pinupukpok? Amen po ba yun? Kapag gusto mong tibagin ng isang bahay na nire-renovate, na may gusto ko ipabago, ano ang ginagamit? Martilyo, lagari, at ano pa? Maso. Ang sakit-sakit nun. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? So kung atin po pagninilayan, isinampol ko lang po sa tahanan, sadyang masakit. Ang bahay walang buhay, subalit kapag tinibag mo ito, buong lakas na binabayo, na nagtitibag. So sa atin po, para sa akin, yan po yung dahilan na bilang isang lingkod, para mapagtagumpayan ang katotohanan, kailangan tanggapin mo lahat ng masakit. Sapagkat kilala ka ng Diyos eh. Ikaw yun eh. At yun ang katotohanan sa'yo. At yun po ay naganap sa amin. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Yung ayaw ng masakit, ayaw magpa-renovate. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Sige, magnilay po kayo sa simple at payak na pagbabahagi na ginamitan po ng sample, bahay. Parang katawan din po natin yan. At sa dakong ito, ang pinakamahusay na karpentero ay ang Diyos. Sa pamamagitan ng banal na espiritu sa katauhan nating mahal na Apo Kunching. Buhay pa ba ang Diyos? Kaya, noong mga panahon na yun, Mrs. Gomez, kami din, nakadanas din. At naramdaman ko po na hindi ako makakalaya kapag hindi ko siya tinanggap na masakit. Amen? Na ang gusto ng Panginoon, titabagin ko ang puso mo sa mga salita ko para magbago ka. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sige, magnilay po kayo. Magnilay po kayo. Sapagkat kung wala pong matitibag sa ating pagkatao, wala pong i-repair si God. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa madaling salita, mga kapatid, yan po ang dahilan. Bakit may isang Apo Kunching na ginagamit sa ating lahat? Sa palagay niyo po ba, ang ating mahal na Apo, hindi rin ni-repair ng ating Panginoon? Ni-repair po siya. Amen?
Kaya nakapasok po lahat sapagkat nabago lahat sa katawan nating mahal na Apo Kunching at sa pamamagitan ng banal na Espiritu, naging kalugod-lugod siya sa paningin ng ating Panginoon. Kaya may isang Apo Kunching na ginagamit sa atin upang siya naman ang magtibag ng ating pusong bato. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, nawa po, alam niyo po, ang sarap-sarap habang umaawit po ang kapatid kong si Sheila. Ang sarap pong damhin talaga, nakatabik mo lang si God. Sasabihin ng tao na masyado namang exaggerated yung nararamdaman ng mga alagad na yan. Totoo po yun. Yun po yung nararamdaman namin, mahirap itago po yun Amen po ba yun? Mahirap po itago yun. Sapagkat, siguro naman hindi kasalanan yun, nadamhin mo yun dahil ang Diyos ang dinadama mo. Ang masama lang yun, kung ang isip mo ay nasa tao na hindi naman sa'yo, iniisip mo, buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya sa oras po ng kanyang mga gandang mga awit, ilagay mo na sa balintataw mo si God. At sabi ko nga, sa dakong ito, sa titwina po ay sinasambit ko po sa inyo, nasumpungan ko po ang tunay na mekanik ng aking buhay, architect ng aking buhay, engineer ng aking buhay. At siya na lahat. At sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, eto po ako sa harapan ninyo. Tunay nga po na, sa palagay ko nahirapan si God sa akin sa pagtibag ng puso ko. At sa pagtibag ng puso ko, alam ko po na sa pagbabata ng Diyos, talaga pong natibag. Tinibag po niya upang makasilid, mawala yung luma at masidla ng bago na pag-ibig na mula sa Diyos. Amen po ba yun? Bakit po ang puso ko ang isinampol ko po sa inyo? Sapagkat sa unang buhay po'y puro galit ang nangibabaw po sa akin, sa ginawa po ng tao sa akin. Puro galit, hindi ko alam kung paano ako makakalaya. At ng mga panahon na yon, kapag nagmimensahe ang banal na Espiritu, naroon po talaga yung paglaban bilang tao sapagkat hindi mo matanggap na ikaw yon. Subalit kapag tinanggap mo na ikaw yon, ibibigay ng Ama yung kaukulang angkop na salita para matanggap mo yung bago niyang salita at iwanan mo yung dating ikaw. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Ganyan lang po mga kapatid, hindi ko po kayo tinuturuan, subalit yun po yung nararamdaman ko sa kasalukuyan, na sabi ko nga, hindi pwedeng maging dalawa ang puso mo. Kailangan isa lang na nakaugnay sa Diyos at ikaw. At kung magiging dalawa ang puso mo, magiging salawahan ka. At sa pagiging salawahan mo, hindi mo malalaman kung sino ang totoo. Amen po ba yun? Sapagkat ikaw mismo, nagiging salawahan sa pagpili mo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya sa madaling salita mga kapatid, kailangan yung puso po natin nakaugnay lang kay God. At kung nakaugnay man ang mga mahal natin sa buhay, sabi nga ng banal na Espiritu po kanina, mahal mo pa rin higit ang Diyos kaysa doon sa mga minamahal mo bilang tao ka. Sapagkat yung mga ipinagkatiwala niya sa'yo para mahalin ka, lahat ng kaya nilang ibigay sa'yo may limitasyon. Subalit ang Diyos, kailanman, walang limit, to the max, breathless, at masasatisfied ka talaga sa pagmamahal niya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, nawa po kung paano po kami nakalaya doon sa mga bangungot ng aming buhay. Bilang mga alagad po kami, iba't ibang kaparaanan ng pag-akay ng Diyos sa amin. Subalit, sabi ko nga, ako'y produkto ng banal na Espiritu sa katauhan nating mahal na Apo Kunching. Wala po akong ipagmamalaki sa inyo kahit na ano. Kundi, ang ipinagmamalaki ko po ay ang ginampanan ng Diyos sa buhay ko, kung paano po niya akong tinibag at muling itinindig sa kanyang kalooban. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat, ganun po pala, kapag si God ang may plano na ikaw ay i-renovate, i-recycle, kahit anong gawin ng tao, hindi kanya maaagaw kay God. Amen? Kahit sabihin natin na 30% pa lang yung ibinabago sa'yo ng Diyos, kung ikaw nagmanggap, ay sadyang ayaw mo na magpaghapi doon sa kaukulang umaagaw sa'yo, mapagtatagumpayan mo pa rin ng Diyos na maging 100% na ikaw ay sa Kanya. Buhay pa ba ang Diyos? Totoo po yun. Totoo po yun, sapagkat pinaranas na po ng Ama sa buhay ko po ngayon, na ako po ay magpo-48, pinadanas po ng Ama
yung makisama sa tao ng ilang taon sa unang buhay. At pinadama din po ng Ama kung anong uri yung tao, kung hanggang saan ang pag-ibig nila, kung hanggang kailan ang pagmamahal nila sa'yo. Subalit sa Ama, 9 na taon pa lang, magsa-9 na taon pa lang po ako dito, lahat po ng kulang sa unang buhay ay halos napunuan na sa akin ng Diyos. Buhay pa ba ang Diyos? Kaya hindi ko po sinasabi sa inyo na ganap ako, kulang pa, laging kulang pa. Kontento na ako sa binibigay ng Diyos, subalit yung ginagawa ko para sa Diyos, kulang na kulang pa. Alam kong hindi pa siya kontento. Hindi ko pa siya makukontento sa ginagawa. Kaya bawat araw, bawat minuto, sa pinakamaliit man na paraan, upang maipadama ko sa Diyos, hindi ko man siya nakikita, makatupad ako kahit sa maliit na paraan. Na ang sabi nga ng ating Panginoon, pinahiram ko na sa iyo ang puso ko, kaya wag mo na akong pagtaksilan pa. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Kasi, alam niyo po, napakalakas din po ang puwersa ng kalaban. Kung inyo po talagang susuriin, malakas. Sapagkat ang kanyang pang-akit ay kakaiba. Ang pang-akit ng kalaban minsan ay kung saan na hindi ka nahihirapan. Amen? Kaya akala natin, sa hindi ka nahihirapan, galing sa Diyos. Minsan, may mga bagay na hindi ka nahihirapan na hindi galing sa Kanya. Yun ay paglinlang lang. At kapag sinuri mo na ikaw lang pala makikinabang at ang kapwa mo'y masasaktan, ibig sabihin, hindi yun mula sa Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sige, magnilay po kayo. Subalit alam niyo po ba, sa ating Panginoon, di baling ikaw ang masaktan, wag lang ang kapwa mo. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Bakit po? Sapagkat, yun po pinag-uusapan nga namin mga magkakapatid. Kapag sinaktan ka ng kapwa mo, okay lang yun. Ang mahalaga, hindi ka nanakit ng kapwa mo. Sapagkat kapag nanakit ka ng kapwa mo, nabukas ka, ayaw ng Panginoon nun. At kung yung kapwa mo na hindi bukas sinaktan ka, okay lang yun. Sapagkat may Diyos na nagmamahal sa'yo ng totoo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At yun po mga kapatid, ang iiwanan ko po sa inyo ay tip lang po. Ito po yung nararamdaman ko sa bawat araw na ang sabi nga, walang makapagsasabi kung ano ang totoo at sino yung totoo sa Diyos. Subalit ikaw na tumanggap at tinanggap mo siyang totoo sa'yo, hindi mo man siya nakikita, mararamdaman mo sa bawat pandama na ibinibigay sa'yo ng Diyos, sa isip mo, sa puso mo, na siya yung nagmay-ari sa'yo. Sapagkat, mas mangingibabaw po yung kaukulang damdamin mo na ang Diyos ang masyasyahan at hindi lang ikaw. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya nawa po mga kapatid, yan po ang dahilan bakit ang dakong ito ay sa tuwing na hinahanap-hanap ng aking katawang lupa, ng aking isip, ng aking puso. At totoo po yung sinambit ng banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching, na kapag usual mo nang ginagawa yung gusto ng Diyos, para ka na lang gumuguya ng mani, bawat araw na hindi na nasasaktan yung bagang mo sa pagmuya, kundi malinamnam na mararamdaman mo sa kabila ng kanyang katigasan, kapag nilunok mo, mararamdaman mo yung sarap. Ganyan din po sa paglilingkod. Kapag araw-araw ginawa mo usual, yung magagandang bagay na gusto ipatupad ng Diyos sa'yo, mararamdaman mo sa puso mo na hindi lang ikaw ang masyasyahan, kundi kung paano pinagalak ang kapwa mo, masyasyahan ang kasarili mo, masyasyahan higit ang Ama na nag-atas sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, masarap, hindi kayang ipaliwanag, subalit sa bawat araw po, kung paano po ang mga mensahe ng banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching, kung tatanggapin po nating lahat, hindi siya masakit. Amen? Kundi, kung nasasaktan ka man, manaka-naka, ibig sabihin, nire-repair lang ni God yung puso mo. Anak, may sugat ka dyan. Teka, dadampian ko ng salita ko para yung sugat mo na yan mawala at humilom dahil sa salita ko. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sige, magnilay po kayo. Kaya, pag sinabi po ng banal na Espiritu, mapagpaimbabaw kayo. Siyempre, alam natin ang meaning nun. Kumbaga, ang yayabang nyo. Masakit yun, di ba? Subalit kung ang Diyos ang magsasabi nun, higit siya nakababatid kung sino tayo. Amen? Kaya pag tinanggap natin, pag uwi mo sa bahay, kung dito man hindi mo kayang tanggapin, pag uwi mo sa bahay, suriin mo sarili mo, humarap ka sa salamin.
Ang yabang mo, Marisa. Saan ba ako mayabang? Ituturo sa'yo ng Diyos kung saan ka mayabang. So balik gayon man, sa palagay nyo man mayabang ako, ang pinagmamayabang ko po ang Diyos nag-repair ng buhay ko. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya tayong lahat, mga kapatid, salamat sa Kanya, salamat sa Ama, salamat sa ating mahal na Apo Kunching, salamat sa mga kapatid ko, salamat po sa inyo. At kung paanong ininukal ng Ama sa puso at isip ng bawat isa bilang mga tagasunod, pasyente, alagad, kaps, yung kalooban niya sa pamamagitan ng mga aral, sadya pong hindi ka malulugi. Amen? Kapag sa 10 aral ng banal na Espiritu sa katauhan nating mahal na Apo Kunching, 2 lang ang sinunod mo, alam niyo po, mararamdaman mo na yung kapalit nun, nakalugod-lugod sa ating Diyos. At mararamdaman mo na kapag yung kapalit na yon ay nakatanggap mo na, hindi mo na pahihintulutan na makaligtaan mo pa yung susunod na susundin mo. Bawat ginagampanan, yun po, tip lang binibigay ko po sa inyo, hindi ko po kayo pinangangaralan ha, bawat ginagampanan mong mabuti na nasasyahan ng Diyos, sa 10 na yon at 2 ginawa mo, kapag binigyan ng reward ni God, hahanapin mo yung pangatlo, yung pang-4, yung pang-5, hanggang 10. Mabuo mo yung kanyang mga aral at mararamdaman mo, higit pa ang ibibigay niya sa iyong galak. Buhay po ba ang Diyos? Sige po, magnilay po kayo. At alam ko po, bawat isa sa inyo nararamdaman na ito. Amen po ba yon? Alam ko po na bawat isa sa inyo, naiuuwi nyo na po yung regalo na to. Kaya, nawa po tayong lahat, ako po sa bawat pagbabahagi ko po, mithiin man o hindi, sa bawat pagbabahagi, wala po ako ibang mithiin, kundi kung ano ang aming nararamdaman bilang mga alagad sa kabutihan ng Diyos, ay maramdaman nyo rin. Amen po ba yun? Sapagkat, kung sa amin mo po bilang alagad ay hindi pinagkait yung sarap na ito, sa inyo rin hindi ipagkakait ng Diyos ang sarap na yan. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat, ang ating Panginoon ay maaaring ariin ng lahat. Ngunit, ang makadadama ng higit na paghahari ng ating Panginoon ay ang tumanggap din sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, nawa po tayong lahat sa panahon po natin ngayon, napakapalad po natin, sapagkat kung atin pong babalikan sa ating balintataw, sa kasaysayan ng ating Panginoon, ilalagay po natin sa senaryo ngayon kung paano ginagamit ang ating mahal na Apo Kunching na nangangaral sa ating lahat, ibabalik tanaw po natin na gandun din ang ating Panginoon ng mga panahon niya, na inaaralan ng mga tao sapagkat ang gusto niya, hindi lang siya ang magbigay ng galak sa Diyos, kundi tayong lahat na iniligtas niya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, nawa po, kagaya po namin bilang mga alagad at kaps, maging kayo tagasunod, alam ko po na nabungkal na ng Ama ang puso nyo at kasalukuyang ipalinang nyo pa sa banal na Espiritu sa katauhan nating mahal na Apo Kunching. At yun ay magagampanan lang kapag sa pag-araw-araw na pagtungo nyo sa dakong ito ay tinatanggap nyo ang bawat aral ng banal na Espiritu na siyang iaangkop doon sa mga dati, sa mga kumbaga po sa lalagyan ng mga sabon pag imported, ayaw natin itapon yung pabalat. At kung ang mga lotion ay wala ng laman, dinidisplay para lang malaman ng kapwa mo na ikaw ay gumagamit na imported. Ganyan din po yung puso natin. Yung mga laon na wala nang pakinabang sa puso nyo, kapag narinig po ninyo ang aral ng banal na Espiritu, itatanggalin nyo na po yun para magkaroon siya ng puwang na maipwesto sa puso nyo. Buhay pa ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kasi yung tinatago natin, pampasikip lang yun eh. Yung wala ng laman, mga imported na mga, alam nyo po, bakit ko nasambit yan? Ganyan po ako dati. Mahilig po ako magtago ng mga laon na namamalayan ko na lang expired na pala. Buhay po ba ang Diyos? At hindi na mapakinabangan. Ganyan din po ang puso natin. Kapag yung mga laon na naganap sa unang buhay mo, ay hinayaan mo lang na nakaandyan sa puso mo, hindi magkakaroon ng puwang yung ngayon na ipapasok ng Diyos sa'yo. Amen po ba yun? Nakuha niyo po ba? Kaya nawa po, sa pamamagitan nating mahal na Apo Kunching, kung tuwiran po, natatanggapin niyo po ang mga aral ng banal na Espiritu, sapagkat ang katotohanan nga po'y masakit. Subalit sa masakit na ito, ang kabaliktaran ay masarap. Muli, magandang umaga po sa gabi ito. Maraming salamat po, Mother. Nakaunawa po ba ang lahat?
naunawaan po ba natin ang mga sinambit ni Mother? Sa bawat araw po sa ating pagpunta po dito, humingi po tayo ng pangunawa sa Ama na sa bawat nagbabahagi, hindi lang po ang higit po sa lahat ay ang mga salitang niluluwal ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo. Para hindi po masayang yung pag-upo natin dyan. Alam nyo po, pag tayo po ay nakikinig, seryoso po yung pakikinig natin. Hindi po tayo maiinip. Maalis po ang inip. Di po ba? Ang susunod ko pong tatawagin ay mula sa choir. Nais ko pong tawagin si kapatid na Annalyn upang alayan po tayo ng isang awit. Isang mapagpalang umaga po muli sa gabing ito. Buhay po ba ang Diyos? Muli ay purihin at dakilain ang Panginoon sapagkat muli po ay binigyan ng pagkakataon upang muli po ay makapaghandog ng papuring awit sa ating Diyos na buhay. Para po sa inyo at syempre po para sa ating Panginoon. Ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Ako kay Kanyang pinagpapahinga sa mainam niyang pastulan. Ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Ako kay Kanyang pinagpapahinga sa mainam niyang pastulan. Inakay ako sa takipik na patis at dulot niya'y pakong lakas. Tapat sa pangako, ako'y sasamahan niya sa tuwid na landas. Ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Ako kay Kanyang pinagpapahinga sa mainam niyang pastulan. Daan ay puno ng dilim at likhain, hindi ako mangangamba. Tungkod niya't mamalo ang siyang kagabay sa akin at sa sanggalang tuwina. Ang Panginoon
mainam ang pastulan. Ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Amen po ba yun? Sadya nga po kung ating ang Panginoon ang ating pastol, ano man ang ating mga pinagdaraanan. Tiyak po iyon, mauhulag po saan. Amen po ba? At sadyang hindi tayo kukulangin, ano man ito, sapagkat siya po ang kalahat-lahatan. Amen po ba? Isa pa po ba? Okay po. Nilikha mo ang sanlibutan, ang lupa at kalangitan, dapat kang pasalamatan. Nilikha mo ang karagatan at ang laghan ng mga nilalang, dapat purihin ang iyong ngalan. Tinapay at alak, bunga ng aming pagsisikap, aming handog, sa'yo ibibigay sa kisag ng aming buhay. Nilikha mo ang sanlibutan, ang lupa at kalangitan, dapat kang pasalamatan. Nilikha mo ang karagatan at ang laghan ng mga nilalang, dapat purihin ang iyong ngalan. Tinapay at alak, bunga ng aming pagsisikap, aming handog, sa'yo ibibigay sa kisag ng aming buhay. Nilikha mo ang sanlibutan, ang lupa at kalangitan, dapat kang pasalamatan. Nilikha mo ang karagatan at ang laghan ng mga nilalang, dapat purihin ang iyong ngalan. Maraming salamat. Salamat po kapatid. Maraming salamat po sa lahat ng nagbahagi. Nawa po sa bawat araw, ati pong papurihan at pasalamatan ng Ama sa lahat ng mga biyaya at pagpapalang kaloob niya. Ang lahat po ay inaanyayang magsitayo upang awitin po natin ang